Kung isa kang empleyado at nag-iisip ka ngayon na kumuha ng car loan, panoorin mo ang video na ito bago pa mahuli ang lahat at pagsisihan mo. Meron kasing tahimik na consequence ang pagkuha ng sasakyan na hindi napapansin ng marami, lalo na sa ating mga empleyado, no? Kung wrong timing ka, it's a financial trap based on my experience. But if you are in the right timing, it is a leverage. Ang paniniwala ko kasi kahit na mataas ang sahod mo, may pang-monthly ka, it's not yet time na kumuha ng sasakyan. Kaya ang video na ito ay tungkol sa kailan dapat mag-car loan ng isang empleyado na may negosyanteng pag-iisip. May 4 lessons ako na based on my experience na nakuha kung kailan dapat kumuha o mag-car loan ang isang empleyado. By the way, I am Joy Lee. May 10 years na ako bilang isang empleyado, bilang isang teacher. Nung bagong in ako sa DepEd, syempre wala akong sasakyan, no? Ang pag-commute namin, ang sasakyan namin is tricycle. Pero i-hire namin yon kasama ko yung mga co-teachers ko. So, 5 kami sa isang tricycle, so ang hire namin 500 one way. Ngayon, ang uwi lang nila is Monday and Friday. Kailangan ko umuwi araw-araw kasi meron kapanganak ko nga, baby pa lang yung anak ko. So, 2 months pa lang yun eh. Gusto kong umuwi araw-araw. Yun ang nagiging problema ko. Ang naging solution ko dyan is sumakay ako from here sa bahay, tricycle papunta sa terminal ng bus. Terminal ng bus, papunta ulit sa bus na sasakyan ko sa papunta naman sa terminal ng tricycle. Sa kabilang bayan pa yon. Mula sa tricycle, sasakay na ako sa terminal naman ng papunta na sa school. Ngayon, mula sa terminal ng school, ay terminal ng bayan papunta na sa school. Bali, 6 ang sakay ko. So, how much din yon? Kailang, ang hindi ko kasi kaya yung mag-hire ng 500. Tapos, parang mas tipid itong commute. Kaya lang, ang hirap, nakaka-stress. Swerte ko na kung merong magsasabay sa akin mula sa terminal na last na sasakyan ko na tricycle papunta sa school. Pero madalas hindi. Minsan nalilate ako dahil sa tagal ng biyahe. So nung naburyong ako ng ganon, sabi ko, out of my emotion, nahihirapan ako sa pag-uwi dahil pag-uwi ko, gabi na. Papasok ako super aga, darating naman ako doon late dahil hindi ko hawak yung oras. So ang ginawa ko is, sabi ko, out of my emotion and pain, kumuha na ako ng sasakyan para hindi ako mahirapan. But it made me realize for how many years na parang 2 years after that, parang sabi ko, kumuha ko ng sasakyan out of my emotion and dahil pressured ako at feeling ko kaya ko. Hindi pala yung ganun dapat ang reason. Hindi porket may pang monthly, pressured ka o kailangan mo. Dapat strategic. So dapat naging strategic ako sa pagkuha ng time na yon. But anyways, ang alam ko before is ang kaalaman ko talaga pag kaya mo mag-monthly, approve ka ng bangko, may pang-insurance ka, may maintenance ka, is okay na. Kahit na medyo sakto lang talaga yung sweldo. Pero for how many years, yung kaalaman ko na yun nabasag. Parang it is a myth-buster ba na kung ikaw ay isang empleyado at may negosyanteng pag-iisip, hindi porket nagkasasakay, yes, it is a blessing for me. Pero merong nawala na tahimik. It is the time, it's the opportunity cost na sana in the 3 years or 5 years is nag-build muna ako ng asset. So, yun yung parang basag na parang kinuha ng pagkakataon niya kasi hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw kasi napupunta sa car loan napupunta sa pang-maintenance. Tapos, sakto, ngayon, ang tendency pag may emergency, hindi ka naman hirap kaya lang kulang or sakto na, tendency is uutang. Ngayon na pag nag-decide ako na mag-invest in something, iniisip ka lagi, pag kinuha ko pa to, babalik ba yung pera ko? That's why
Kailan ka dapat mag-car loan bilang isang empleyado? Number 1 ko is, kapag kumuha ba ako ng kotse or sasakyan, asset ko ba ito at hindi lang luho? Kikita ba yung kotse? I have a friend na kumuha ng EcoSport at saka van, pero kumuha muna siya ng EcoSport. Yung anak niya nag-aaral sa Pisay. Ngayon, marami pala na from Isabela to Vizcaya is mga estudyante nagta-travel. So nakita nila yung opportunity na yon. So dahil maliit yung EcoSport is naglabas sila ng van. And yun yung pinambiyahe nila ngayon. Ngayon ginagamit nila yung dalawa na sasakyan. And isa pa is kapag asset mo yung oras mo. Nakikita ko na merong mga teachers or mga employees that they are in sales, networking, or yung insurance. And marami pa siguro, but this is the most top 2 na nakikita ko na ginagamit nila. So it saves time. Tingnan nyo naman yung travel ko as may kwento. Sobrang time consuming. Pero kung may kotse ka at gagamitin mo yung kotse mo to save time and to ilagay siya sa isang time na nagbibigay sa'yo ng opportunity, it's okay. Sa akin, I'm not in the insurance or networking, but I'm using this one to build my business in digital business naman. Napakahalaga ng oras para sa akin. Number 2, kung kailan ka kukuha or mag-car loan is kapag mayroon ka ng buffer or emergency fund. Sa akin dito, mahirap talaga kasi mag-emergency fund 3 to 6 months. Kaya ang kinukuha ko muna, ini-start ko is starter emergency fund. Here in the Philippines, pwede na tayong mag-save ng 15,000. Why? For emergency purposes. Ngayon, kung meron ka ng starter, edi go with the 3 to 6 months na gastos. I-times mo lang yung sweldo mo into 3 months, into 6 months. Number 3 is, kung meron ka ng cash flow, ibig sabihin is, nagiging buffer mo din yung cash flow mo na kumitita ka na hindi lang sa sweldo mo. Meron kang pumapasok na income generating na hindi lang yung sweldo. Number 4, kapag hindi pinapatay ng kotse, pagkuha mo ng kotse, yung investment capacity mo. Ang hirap kasi dahil inilalagay mo sa loan yung pera mo, lalo na kung isa lang ang pinagkakitan mo, is napupunta siya doon. So kung may dumating sa yung opportunity na pang-invest ng lupa or anything or in your business or anumang iniisip mo, wala kang mahuhugot. Kasi nga, kulang pang-emergency mo. So, hindi mo na siya mai-invest or magagrab yung opportunity. So, ang nangyayari dito is nawawala ba yung capital? Yung capital mo na to invest. Kasi nga, napunta na lang sa loan. Number 5 is, kung hindi ka emotional na bibili o hindi ka pressured. Kung kagaya ko, nung una, pressured dahil parang feeling ko, kailangan ko, pero hindi ako strategic, it's a no-no. And pag pressured ka lang sa paligid mo, environment mo na, lahat sila, may sasakyan, ako wala. No muna. Or minsan is, ang mga empleyado mahilig sa promo. Pag merong promo, tapos no down payment, it's a no pa rin. Malaki kasi ang gastos after mong makuha yung sasakyan. By the way, kung gusto mong malaman kung magkano talaga yung gastos, totoong gastos ng pagkakaroon ng sasakyan, meron na akong video niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. So talaga sa akin, hindi ako talaga kukuha o magka-car loan kung ito talaga lang ay status symbol, parang feeling ko lang may achievement ako, parang feeling ko lang may maipagmamayabang ako at mataas na yung sahod ko. Pangalawa is, sakto lang yung budget. Mahirap yon kasi for emergency purposes, wala akong magagamit. Kung utang lang din ang bumubuhay sa lifestyle ko, no. And kung wala akong second income, wala akong pagkukunan ng another income aside from my work, it's a no pa rin. Ang paniniwala ko kasi, kukuha ko ng car loan
kung hindi niya pinipigilan ang pagbuo ko ng asset or income generating para sa akin. Pero kung pumipigil siya, hindi ko na itutuloy yung car loan. Sabi ko nga, if mag-i-invest ba ako dito, babalik ba yung pera sa akin? Kapag hindi, no. Ang kalaban kasi natin dito is the opportunity. We cannot grab the opportunity pag darating kasi nga, as they always say, is money is power. Ibig sabihin, you can have the control of your opportunity if you have the money. So if you can control your money, is alam mo kung saan mo i-allocate, we are a winner in controlling in our money. Hindi ako anti-car loan. Hindi ko rin sinasabi na huwag kang mag-car loan. Pero kung hindi right timing, ang akin is huwag ipangutang ang future sa convenience mo ngayon. Yan lang. Kung may nakuha ka naman sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And see you po on my next vlog. Paalam!